Secret yan ah. Iba na meta ngayon pare. What's one underrated marketing strategy na effective pa rin ngayon pero hindi masyadong ginagamit ng mga tao? May few, pero sige, share ako ng isa. Before, ang effective is bibidyohan ka. Ang effective na ngayon, nagkaroon ako isang client, 500,000 per month ang binabayad niya. Ang deliverables lang is 4 long-form videos and 30 reels na 1 minute. So yun lang, 500,000 per month. Bakit ko nagawa na makapaningil ng mas malaki? Kasi when I talk to my client, I don't talk to them as a video editor. Yun lang naman yun eh. It's how you position yourself. Kung ano tingin mo sa sarili mo, kung paano ko i-present sarili mo. Ako pagkausap ko yung kliyente ko, I present myself as if ako yung CMO ng company niya. Ako yung CEO ng brand niya. Hindi ako nagsasalita, okay na po yung video. Natapos ko na po, tapos po yung pinarefresh niyo po, tinapos ko. Ang bulok yun eh. Ako, mukha ba ako magpapasa ng CV? Exactly. I'm valuable enough para magpasa ng CV. Ito mga nagawa ko, tignan mo na lang. Ang sweet spot is 60-40. 60% basher, 40% supporter. Bakit okay lang mabash? Kailangan kapag nag-upload ka ng video, dapat alam mo sa sarili mo na may mga taong makakaintindi. Alam mo din sa sarili mo may mga taong hindi makakaintindi. At dapat ganun. The more na may nagko-comment, the more na may nag-share, the more na may naglalike, kahit angry pa yan, kahit pa yan, dun kumakalat yung video eh. Buga lang sila ng buga, tapos sasabihin nila, ang tagal ko na nagko-content, hindi ako sumisikat, sir. Hindi ka nag-iisip eh, ina-analyze mo ba? Di ba, like yung content mo, kasi minsan may mga ganang tao, pag kanood ko, hindi ka sumisikat, patingan ng content mo. Sir, hindi ka talaga sisikat. Okay, bakit sir? Sino pa talaga kinakausap mo? Para sa last video mo, ang tinatarget mo, estudyante, next video mo, iba naman. Ano ba pinupoint mo? Welcome back to the B2G Podcast. I'm your host, Luis Ortega. For our next guest, sobrang interesting na itong taong to. We're all used to the social media personalities. Yung mga big personal brands, big names on social medias. You know, the usual guests na nabibringin natin dito sa B2G Podcast. Pero, naisip niyo na ba, sino yung tao na nagpa-facilitate ng mga brands na to behind the scenes? Our next guest is the marketing genius behind the biggest personal brands you've seen on social media, including the Chichester and Josh Moyka. Both of which naging guest na dito sa B2G Podcast. Sabi nga sa akin ni Josh Moyka behind the scenes, yan yung nagpasikat sa akin, no? He is the founder of Real Media and the Chief Marketing Officer of Social. Welcome to the B2G Podcast, Johan Delrahal. Thank you, brother. Thanks for having me. Bro, first of all, I wanted to thank you for accommodating us again dito sa inyong office. Second time na natin dito sa Social. So bro, to start things off, ikaw ang Chief Marketing Officer ng Social. Bago tayo mag-dive deeper sa mga brands na inahawakan mo o social media personalities na inahawakan mo ngayon. Bro, pwede bang i-clarify mo sa audience meaning ng CFO, Chief Marketing Officer, pero on a day-to-day basis, ano ba talagang ginagawa mo dito sa social? Well, ang ginagawa lang naman dito, syempre, it started with a goal na makilala ang company. Kasi the more na kilala yung company, the more na mas lalaki yung company. Yun naman kasimple eh. Kapag kilalaan mo sa negosyo, mas maraming tao ang pwedeng makakita nito. So, the more people na makakakita ng company, the more din yung client na pwede pumasok sa company. So, day-to-day basis, kasuhin ng lahat ng marketing. Lahat ng videos, lahat ng graphic, and syempre mag-isip ng ano bang pwedeng gawin para mas makagather tayo ng attention sa social media. So, lahat ng pakulo, lahat ng pang-aasar, lahat ng pang-reach bait, kasama yun lahat eh. So, yan, yun lang naman, paulit-ulit lang. Bro, so masasabi mo bang isa sa mga na-research ko about sa social is yung backlash or yung feedback ng mga parang nasa tech world na parang Silicon Valley ng Pilipinas. So ikaw ba ang marketing genius behind that rage baiting sa social media na nangyayari? Well, sinabi kasi namin doon na dalhit ang Silicon Valley sa Pilipinas. Okay. And what we mean by that is, actually, it is a dream. Diba? Bakit Paul ba mangarap? Pangarap kasi, isa sa pangarap ni Susha, na dumating sa point na magkaroon tayo ng Silicon Valley level dito sa Pilipinas pagdating sa tech. Kasi if you really look at it, ang ibang bansa, ang USA,
pagdating sa tech, sobrang advanced nila. Kahit sabihin mo, oo, ang galing ng Pilipinas. Magaling naman talaga Pilipinas eh. Mga developers na dito na magagaling sa Pilipinas na nagtatrabaho. Pinahire doon. Diba? Nasa ibang bansa. Yeah. So, ibig sabihin, magaling ang mga Pilipino. Yeah. However, agree din naman ako sa point ng mga tao or developers na sabi nila, paano nga naman mag-i-stay ang developer sa Pilipinas kung ang opportunity sa ibang bansa mas malaki. Mas malaki. Alam mo naman yan, brother, pagdating sa compensation, mas malaki talaga magbayad ang ibang bansa. Kasi ang currency magkaiba. Yeah. Diba? It's true na mas gugustuhin talaga ng developers na magtrabaho sa ibang bansa compare here because of the salary. Pero kasi dito sa social, iba. Iba kami mag-compensate. What we mean by that is, if you are really valuable, hindi ka namin i-underpay. Kung kaya nating tapatan yung pasahod sa ibang bansa. Siyempre, hindi natin kaya kung gaano talaga kalaki sila magpasahod. Kasi pagkaiba yung currency. Pero as much as possible, if you are a really valuable person, we make sure that you are compensated with. For your skills. Yes. Yung Silicon Valley idea na yun, it is our good. Maging ganung level tayo pagdating sa tech dito sa Pilipinas. And bro, even sa akin, I would say, comment ko lang doon, kung mag-i-start ka lang din ng goal, taasan mo na yung ina-aim mo. Parang meron nga kasabihan parang if you aim for the stars, you land on the moon or something. So kaya man lang hindi, I mean, syempre, maabot nyo pa din yung parang Silicon Valley level, pero at least you're aiming higher. And then, on the good side, kung ngayon na na-explain mo sa mga tao na ipakita pa lalo yung Filipino talent. Yes. Ngayon, nagkakaroon ng opportunity na yung mga tao dito, yung mga may skills sa tech industry, na maghanap ng US company, pwede na kayo pumunta sa local company na mayroong world-class talent. Yes. Exactly. So bro, bago tayo mag-dive deeper sa mga technical terms, gusto ko lang bigyan ng context at background yung audience natin. B2G, Boys and Gentlemen, nag-start siya, isa sa mga big guest kagad na nag-guest namin is si Chai Chester. So, I wanted to dive deeper kasi isa sa mga na-mention sa akin ng Chai Chester, if you watch our previous videos kay Chai Chester, meron siyang sinabi doon, nagkaroon sila ng pang-tripan and then binidyohan na lang siya bigla-bigla. Ikaw pa yung tao behind that, the whole trend. Kasi if you remember on 2023, 2024, nagkaroon ng rise of fame talaga si Chai Chester. Sobrang tumunog siya, parang may nagmumura bigla sa social media. And then, hindi mo siya maiwasan sa TikTok mo, bro eh. Lagi siya nag-a-appear, grabe yung views. So, ikaw ba ang nag-facilitate nun? Well, yes. Yung trip na yon, yung unang nag-video sa kanya, yung first video niya, ako mismo personally nag-trip. Hindi ko siya makakalimutan eh. Sa tapat yun ng Burger King. Sa gilid ng Burger King. Tapos, madaling araw na nun, paumaga na yun. If you're going to go on his account, check mo yung pinaka unang video. Sunrise pa lang nun. I think mga 5:30 or 6 o'clock pa lang ng umaga. So sabi ko sa kanya, brother, video ang kita. Tapos tuloy mo lang yung shit mo. Tatanungin ka ni Rob. Sagutin mo yung tanong, ako mag-video. Tapos yun, after few clips, I think, we got 2 to 3 clips. Pili ako isa, pag-uwi ko, in-edit ko. Ako na nag-edit. Yeah. So after ko i-edit, I knew, dun pa lang sa video namin, alam ko na kagad na mag-i-spark. Kasi wala namang ibang tao na gumawa na ng ganong klaseng video or ganong klaseng context. And the way he talk is really different. Yung tono niya, the way niya i-deliver yung idea, yung explanation niya sa idea, iba. Yung mga language na ginagamit niya, iba, which is unique. And dun pala, I knew from the very beginning na that will go far. Talagang pupunta siya. Curious kasi ako, dahil, tingnan mo, on a simple case, kaya naman gawin lahat ng mga tao eh. Post on social media, pero hindi naman lahat ng tao makakapaggawa kagad ng viral moments just like you did. Curious ako, meron ka bang previous background na ginagawa doon before you even started taking a video to Chai Chester? Kunyari, nagkaroon ka ba ng parang work experience about video editing already? Kunyari, paano mo sinut yung type ng content? Alam mo na ba kagad sa utak mo na ganito ko dapat to i-shoot? Things like that. So, saan mo siya nakuha yung experience mo yun? Well, I started at the age of 16. May tropa ako na photographer. So, sumasama ako sa kanya sa mga weddings. Tapos, doon natuto ako mag-shoot. And then, parang nag-big dive ako sa pag-video kasi yung time na yun, way back 2019, I think.
2018, something like that. Uso-uso yung mga visual effects eh. Yung mga kumikitlat yung mata mo, tapos biglang sky replacement, yung pagganong ng kamay mo, magbabago yung langit, magiging gabi, mga something like. So, nahook ako dun. To the point tayo naral ko yung pag-video, tsaka pag-i-edit. Then, ang gamit ko nun, if you guys familiar with KineMaster, kung hindi mo ginamit yun, tapos video editor ka, di ka OG. So, doon ako nag-start eh. Talagang basics eh, Power Director, KineMaster. Tapos, after that, nakabili ako ng first camera ko. Then, nag-start talaga ako as photographer. Hindi ako masyado nag-dive in sa pag-video eh. Not until, nung meron akong isang hinandle na online personality rin, negosyante rin siya. Tapos, since nalaman niya nga na meron akong background sa pag-photography, video, kahit paano, tinesting namin, nag-vlog kami, ako nag-video sa kanya. And then, yung process nun, 2 years, yun na rin yung nag-build ng skills ko on how to really shoot or how to guide people, especially pagdating sa social media. Yeah. Kasi cinematography, types of content is really different kapag content, especially pagdating sa personal brand. Magkaiba sila ng way eh. Magkaiba ng camera angle, magkaiba ng style, magkaiba yung DNA. Tulan ko yung DNA ng pag-shoot on social media, doon na nag-start yung skills na yun na ma-develop. So parang from your skill na, in short, nag-evolve yung skill mo from just video editing na punta ka sa photography, and then ngayon parang you're leaning more to the personal branding. And even ngayon, masasabi kong just not from personal branding, natututo ka na din mag-develop the face behind the brand. Common thing na nangyayari sa social media is kailangan na makita yung founder's journey, kung paano nangyayari to day-to-day life. And in short, sa'yo, natututunan mo na din mag-adapt or mag-evolve dun sa mga stages na yun. Pero bro, curious ako kasi meron akong mga friends and colleagues na nagsasabi, wala naman daw pera sa photography, wala naman daw pera sa video editing, wala naman daw pera, parang mahirap kumita doon eh. Ano masasabi mo daw? Mali sila. Sobrang daming estudyante na nag-aaral pa, na kumikita ng sobrang laki dahil lang sa video editing. I would not say na yayaman ka dito na talagang mayaman ka sobrang paldo. Not unless sobrang tindi talaga ng production mo eh. Diba? Pero if your target is to earn 300 to 500 to 700,000 per month, kaya ng video editing sa cellphone. Kaya ng photography yun. Kaya ng videography yun. Pero depende sa level ng skills mo. Sabi kilala ako, brother, isang shoot lang ng video, 50,000. 50,000 in just one shoot. One 30-second reel. Reel. 50,000. Sa tingin mo makapag-book lang yun ng 10 clients in a month. Pinakamababa na. Kasi kaya nga gawin ng 2 clients sa isang araw. Kaya nga handle ng 2 clients sa isang araw. So imagine na lang, 10 clients per month. 500,000 per month. So may pera. Marami akong kilala mas malaki pa kinita sa akin. Pero in my own experience, nagkaroon ako isang client 500,000 per month. Ang binabayad niya. Well, this client, di naman masyado nagtagal. Pero, ang deliverables lang is 4 long-form videos. YouTube videos and 30 reels na 1 minute. Okay. So, yun na. 500,000 per month. Pero wait, kasi nasa freelancing world din ako, agency world. Does that mean na ikaw na din ang ideation behind those videos o ikaw lang talagang pure edit? Depende sa client. May mga client na edit mo to. May mga client na kahit sobrang pangit ng kalabasan ng video nila, basta sila masunod, okay lang. Okay. Yung pinipilit mo, hindi ito yung magiging effective sa social media. Hindi, wala silang pakialam doon. Gusto nila yung idea nila, sundin mo na lang. May mga client na nagbabayad 200,000 per month. Papakinggan mo lang sila, that's it. Yeah. Pero may mga nahandle din naman akong client na gusto nila ako mag-ideation. Especially local clients, ganun talaga. Yeah. Pero international clients, it's more on sila talaga nag-delete. Like, okay, mag-delete sila. Pero ang ideation part lang sa akin, yung sa editing. Doon lang nila ako hinahayaan. Pero yung initial na anong gagawin nila, ano dapat next step nila, sila na nag-iisip. Kaya ang sarap magtrabaho sa ibang bansa eh. Yeah. Kasi eto na lang, gawin mo na lang. Sila na bahala mag-isip eh. Yeah. Di ba? Exactly. So yun, depende. Magdadive deeper lang ako dito. Nakita ko, isa sa mga gusto ko ding i-clarify sa mga nasa creative industry. Pwede mo bang sabihin, paano mo ba differentiate yung sarili mo in terms of positioning? Kasi masasabi kong, hindi ka lang naman, pag hinire ka, hindi ka lang naman talaga video editor. Yeah. Di ba?
So parang, kasi I would say, most of the people, kaya siguro sila nagkaka-restriction sa maybe income nila. Yes. Kasi you're just another person in the market ng pool of video editors eh. Tama. Pero kapag dinigyan niya siya, meron siyang backed by results, proof na ito talaga yung mga na-produce niyang video. So I guess, para ma-clarify lang natin sa audience, paano mo ba pinoposition yung sarili mo in the marketplace para ngayon makapag-charge ka ng premium? You mentioned, nakapag-charge ka with a client na worth, I think $10,000 yung 500 kinatinutukoy ko. Am I right? Diba? So $10,000, so paano mo na siya nagagawa? Paano mo siya pinosisyon? It depends on how you position yourself. It depends on kung paano mo i-present yung sarili mo sa tao. Let me give you a story. Ito sa mga freelancer dyan, makaka-relate sila dito. Yung sinasabi kong 500,000 per month na client, 10K USD client, hindi ko in-outreach na parang, this is me, I'm a kingmaker, I make people viral on social media. Hindi. Yeah. Alam mo kung paano? Nag-apply lang ako para sa online jobs. If you're familiar with onlinejobs.ph. Pero here's the difference. Natanggap ako sa kanila. Technically, I'm just an employee. Yeah. Tapos, matindi doon, hindi lang naman ako isang empleyado nila. Marami akong kasama magtrabaho doon, work from home din ng mga Pilipino. Kasi marami sila mag-hire. Yeah. Pero bakit ko nagawa na makapaningil ng mas malaki? Kasi, when I talk to my client, I don't talk to them as a video editor. Yun lang naman yun eh. It's how you position yourself. Kung ano tingin mo sa sarili mo. Kung paano ka i-present sarili mo. Ako, pagkausap ko yung kliyente ko, I present myself as if ako yung CMO ng company niya. Ako yung CEO ng brand niya. Ganon ko siya kausapin. Pag nag-update kami sa ng progress, hindi ako nagsasalita, okay na po yung video, tapos ko na po, tapos po yung pinarevise niyo po, tinapos ko na. Fact na, ang bulong yun eh. Kung gusto mong itrato ka ng magiging empleyado, hindi magpaka-empleyado ka. Pero ako, my way is, sinadjust mo sa akin, hindi siya magiging effective. So, ginawa ko, ganito yung way na ginawa ko, ganitong editing style yung ginamit ko, ganitong music yung ginamit ko. Bakit? Kasi itong music na to, mas may drive to. Itong music na to, mas viral to ngayon. And kapag viral music yung ginamit natin ngayon, mas magba-viral yung video mo. Alam nyo yan. Yung mga pinapanood natin video sa social media, kay Amelie, kung kanino man, lahat sila, yung music, yung background music itself pa lang pang viralan eh. So, pag nagkwento ako sa client, as if, shit, sino to? Video editor ba to? Pag tinanong nila, ano ba ginagawa niyo before? Well, nagpapasikat ako ng tao sa Pilipinas. Yung perspective, yung tingin sa akin, yung trato sa akin, iba na kagad. Tapos doon ko isisingit na, alam mo bro, kesa mag-hire ka ng Pilipino, paulit-ulit ka nag-hire, well, magaling naman sila eh. Pero pag napapansin po kasi na walang kwenta yung mga kasama, well, syempre, pagka-negosyante din na, baka ano. Pag napapansin mo, ang hirang kakabaho, ang bagal gumilos, tapos wala rin namang kwenta yung editing, kinokontrata ko na. Bro, alam mo kaysa mag-hire ka pa ulit-ulit, mag-hire ka, aalis, mag-hire ka, tapos ite-train mo ng ite-train, tapos di ka naman siya pumagaling. Alam mo, mayroon na akong team. Pasok ko na lang dito lahat. So, yung 500,000 hindi lang yun parang ako. Nagawa ko, parang sinasabi ko sa kanya na meron akong 5 editor, dun mo ibayad lahat. Yung 100,000 per month or yung 75,000 per month. Pero yung 5 editor na yun, kaming tatlo lang naman yun ng kaibigan ko eh. Pero nakukuha namin yung buong deal, yung buong budget ng client. Kasi nga, I position myself as if na alam ko talaga ginagawa ko. I'm someone na pagkakatiwalaan nila. I'm someone na pwede nilang pabayaan, ako na bahala. So, kung gusto mong makapaningil ng malaki, palitan mo yung tingin mo sa sarili. Palitan mo yung pag-position sa sarili sa harap ng kliyente. For me, it's a sales skill na rin. Diba? Part ng sales yan eh. Kung paano mo kausapin yung kliyente mo, kung gaano ka ka-confident sa sinasabi mo. That's how you do it. Gusto mo makapaningil ng malaki, huwag mong tratuhin yung sarili mo na empleyado ka lang nila. Simula pa lang, unti-unti, ipakita mo na kung sino ka. Exactly, bro. Actually, ako yung parang pinaka-nakaka-relate talaga dito kasi from background as a freelancer din, nag-transition ako ngayon into building my own agency. Bro, and isa sa mga na-experience ko, sa tingin mo ba, isa din sa difference ka pa ng freelancer ka pa lang versus yan, yung pinoposition mo na as a company, hindi na ikaw yung ini-interview. Ini-interview mo na sila. Ano ba kailangan mo? Ano ba talagang goals mo? Ay, alam niyo, advantage kapag tama yung position ninyo, na-flip mo yung table eh. Di ba pag naghahanap kayo ng kliyente, interviewin ka, ano ba skills mo, ano na CV mo, ano ba napatunayan mo? O ka ba ako magpapasa ng CV? Exactly. Di ba? Kung ako, bakit ako ganito? Kasi yun yung tingin ko sa sarili ko eh. I'm valuable enough para magpasa ng CV. Eto mga nagawa ko, tingnan mo na lang. Tapos kung gusto mo magpa-manage, mag-decision ka, pero kung ayaw mo,
Walang mawawala sa akin, ikaw may kailangan sa akin. Kung ganun yung value na tingin nyo sa sarili nyo, makakakuha talaga kayo ng high-paying clients. Pero kung yung tingin nyo lang sa value nyo, per project, edit, wala. Kung okay lang sa inyo yan, that's fine. Pero kung gusto nyo ng malakihang project, hindi yun yung way eh. Ang way is simple lang. I-build mo muna yung sarili mo to the point na sobrang valuable ka talaga. Kasi doon pa din yun mag-e-end up eh. For example, sobrang galing mo nga mag-negotiate, sobrang galing mo magsalita. Pero nung ito na, deliverables na wala kang mabigay. Wala kang produce, wala kang resultang mapakita. Wala din kwenta, honestly yung kliyente, hindi sustainable. Pero kung i-develop mo yung sarili mo to a point na kaya mo talaga, alam mo ginagawa mo, and you know how to do it, mas magiging madali yung selling part eh. Kasi sa selling part, kailangan mo lang confidence eh. Kailangan mo lang naiintindihan mo yung value na kaya nila. Ako, sinasabi ko sa kliyente ko, well, madam, check muna natin kung yung negosyo niyo ba is may future. Ako yung nag-i-interview sa kliyente ko. Why? Kasi ayoko magsayang ng time sa isang tao, personal brand or business na wala namang potential. Na at the end, since yung negosyo nga itself, support, i-handle ko, gagawin ko yung best ko, pero whether we like it or not, hindi lang naman ako yung papasikat sa kanila. Sila talaga yun. Ako lang yung nag-e-enhance, pero sila talaga yun. So kung walang potential yung negosyo, at the very beginning pa lang, pero may pambayan, sabihin natin may budget niya 500,000 per month, pero walang potential, tingin mo tatanggapin ko yan? Sa inyo pera. Kasi pag hindi sumikat yan, kanino ang putok? Sa iyo ang sisi. Sa akin ang putok ng kliyente. Sa akin ang sisi. So, ini-interview ko kasi sila. Bakit? Kasi I make sure na sila mismo as a person may potential. Sila mismo as a person may drive pa sila. Kaya man nila. Diba? May mga tao kasi hindi na kaya, binipilit na lang. May mga ganun eh. May mga negosyo naman, wala naman talagang potential. Like, kailangan talaga yung negosyo. Baguhin, hindi yung personal brand or yung marketing kailangan ayusin. Yung negosyo talaga eh. So, pag ganun yung case, hindi ko inahandle. Bakit ko na-flip yung table na ako yung nag-i-interview sa kanila? Kasi, unang-una, napakita ko ng resulta eh. Andiyan na yun. Pag ni-research yung pangalan ko, andiyan na yung resulta ko. Yun muna yung work on nyo. Kasi mamaya, in-apply nyo kagad, may kliyente kayong na-meet, in-hire kayo sa employee, in-offeran nyo na, hindi, tatanggalin nyo na kaya lahat ng empleyado nyo ako na, ano ba na patunayan mo? Wala pa naman eh. I-make sure mo muna na may napatunayan ka na. Ginawa ko na maipakita sa mundo na may napatunayan na ako, nagtrabaho ko ng libre sa mga tao. Nagserbisyo ako ng libre. Para mapatunayan ko sa sarili ko na kahit hindi ako bayaran, kaya ko magpasikat ng tao, kaya ko mag-produce ng result. Eh kung kaya ko pala gamitin ng walang bayad, what more kapag may bayad? And that's how you build your value. Isa sa mga relate akong quote dyan, bro, yung parang sinasabi ni Tato nasabi niya, competence builds confidence. Sinabi mo, bago ka mag-charge ng mga malalaki, nagsimula ka muna sa trenches mo yung parang libreng work, free work, and then saka ka nag-jump ngayon sa positioning yourself as an expert. Ako na ngayon ang magko-consult sa iyo kung paano natin gagawin to. Yung pinakamalaking switch talaga na nakita ko, bro, hindi na ikaw ngayon ang mag-i-interview sa akin. Ako ang mag-i-interview sa iyo kasi ako ang may kayang may magtulungan na. In short alam mo, parang yung problema mo na nagawa mo na to before, kaya mo nang ulitin yan And it's not, you can just say na parang love lang yan kasi you've done it multiple times. Now, to the point na ako na yung may hawak ng golden ticket. Bibigay ko ba ko sa iyo or hindi? Now, bro, speaking of personal brands, right? Nag-work ka with clients, nag-work ka with big personal brands. Gusto ko lang matanong, out of all the personalities or personal brands na natulungan mo, meron ka ba sa kanilang nakikitang commonalities na before sila sumika, parang si Chester din may ganito si Josh may ganito Kasi yung, kunyari, hinandle mo si Josh before pa siyang todong sumika. Meron mo silang common traits na masasabi mong kapag nakita mo sa isang tao, posible talaga ito sumika? Common trait. Ito, kung negosyante ka or gusto mo mag-personal brand. Common trait na meron sila, bakit alam mo agad na sisikat sila? Alam mo kung ano? Magaling sila sa ginagawa nila. That's it. Sobrang passionate nila sa ginagawa nila. Pag-gising nila, alam ko na yun yung ginagawa nila. Alam mo sa sarili ko, sumisingaw sa kanila na gustong-gusto nila yung ginagawa nila, mahal na mahal nila yung ginagawa nila, at willing silang mamatay para lang matapos yung kailangan nila tapos. Ito yung sinasabi ni Josh na parang obsession. Obsession pa. Yun yung reason bakit pagtingin ko sa isang tao, nakita ko sobrang obsessed niya sa ginagawa niya. To the point na baka siya lang yung pinakamagaling sa ginagawa niya. Siya na yung pinakabata na ganyan. Kasi siya lang yung kaya mag-deliver ng ganyang mga bagay. Alam mo kagad na this person is unique. And this person will really go viral. If ikaw as a person, may unique sa'yo, tas obsessed ka dun sa bagay na yun,
sure ako sisikat ka. Basta tuloy-tuloy pa din. Pero ito bro, meron akong isang counter lang dyan. Paano naman kung meron siyang session sa ginagawa niya, pero may tinatawag yung tao na parang camera shy eh. Paano mo naman siya susolusyonan? Obsessed siya pero camera shy siya, gano'n. So paano mo siya susolusyonan? Well, there's two ways. Meron naman nabibuild eh. Pero ang thinking ko palagi sa end ko, kung camera shy ka, hindi ka obsessed. Di man totoo yun eh. Camera shy mindset lang naman yun. I-instill mo sa sarili mo na pinaniwalaan mo. Pinanganak ka bang camera shy? Paano nangyari? Ako, pinanganak ako. Pwede ko ba sabihin, pinanganak ako camera shy? Kasi nung bata ako, never ako nagpa-picture. Yeah. Hindi camera shy pala ako. Tanggal na ito, camera shy ako. Di ba? It's a belief na pinaniniwalaan mo kasi excuse yan eh. Ayaw mo lang gawin eh. Talagang gusto mo na sumikat ka pero sinasabi mo camera shy ka, hindi ka gusto sumikat. Kasi meron bang ibang way para sumikat ka nang hindi ka binibidyoan? Wala naman eh. Kung yun yung sinasabi ng tao, hindi camera shy kasi ako. Bahala ka sa buhay, hindi mo talaga gusto. It's either you do it or mag-exist ka na lang habang buhay. And bro, would you agree na parang, I would consider parang yung speaking in front of the camera as a skill eh. It can be developed. Kasi I would say, yung baka ang meaning nyo lang sa camera shy is ilang oras na ba kayo tumatapat sa camera. Yeah. For example, just like me with the podcast, pag pinanood nyo yung unang podcast episode namin, hindi naman kami gano'n ka solid magtanong na conversation lang talaga. Parang lang kami nag-record. Pero the more repetition I put in the work, the more na nag-i-improve kami. And would you say, same thing with personal branding, it's a skill na pwede mong ma-improve over time? Yes. It's not something you're born with. It is something you develop. Kailangan mo siyang i-build. Kasi wala nang pinanganak na ang galing isalita sa camera. Yung mga nakikita yung bata na hindi nahihiya sa camera, sinanay lang yan ng magulang nila. Tinutukan lang ng tinutukan, hindi lang na-introduce sa bata na dapat kang mahiya sa camera. Kaya wala sa vocabulary ng bata na kailangan nilang mahiya sa camera. It is normal for them. So kung hindi siya normal sa'yo, ano ba dapat mo gawin? Gawin mo normal. Gawin mong habit. Gawin mo araw-araw. Normalize. And that's how you will build it. Bro, gusto ko lang mag-dive deeper in terms of individual personalities naman. Sa mga personal brands na nakabakan. Kunyari, syempre, malalaking tao na to. Syempre, meron na silang ego, some sort of ego na thing na nare-receive nila. I was wondering, since ikaw yung nag-handle ng personal brand, paano mo binabalanse yung creative freedom nila versus sa parang marketing strategy na plano na? Firstly, titignan ko muna yung tao. Yung buong personality niya. And it just happened na may skill ako na mabilis kong makita yung skill niya. Mabilis mo siyang makilala. May way kasi ako paano ko mapapalabas agad yun. And doon ako magaling. Kaya yung mga tao minamanage ko, sumisikan, kasi kilala ko sila. At hindi sila yung parang kailangan pa magpakilala sa'yo. No, it is your job as a handler or as a strategist, gawin yung fastest way para makilala mo agad yung client. And once na makilala ko na yung isang tao, doon ako nag-develop ng pwedeng strategy to it. Kasi every human being magkakaiba ng personality. Kakaiba ng uniqueness yan. At meron lang babagay dyan na style of branding, kung tawagin nila, na pwede mong isalpak doon. So, how I do it is, I look into this person, kikilalanin ko siya ng buo, I'll find that multiple reference na pwede paghaluhaluin. I-feed ko sa kanya yun, hanggang sa ma-absorb niya yun, and once na ma-absorb niya yun, doon kami mag-ooperate. Kasi, the reality is, kung sino yung nakikita nyo sa social media, hindi siya yan sa person. Imagine nyo na lang yung mga tao pinapanood sa social media, that's only 1 minute video eh. Diba? 1 minute, meron kachamba ka na, may 3 minutes, 5 minutes. Pag haluhaluin mo yun, hindi yun naabot ng 5 days of their life eh. So, hindi mo talaga nakikita yung totoong buhay nila. Diba? Parang ako ngayon, hindi naman ako ganito magsalita yung na daily basis eh. Sa normal na buhay, pag nagkukwento tayo, ganito ba ako magsalita? Hindi naman eh. Pero bakit ako ganito magsalita ngayon? Because there's a personality na kailangan mong gawin para maging interesting. Hindi pwedeng kung ano yung normal mo. Pansinin mo yung mga tao kung ano yung normal nila, yun din yung normal nila sa social media, hindi gumagamit. Hindi masyado nag-viral yet. Once na makabisado mo or makreate nyo yung strategy na kailangan nyo gawin, nung kayo ikot sa mundo na yun, sa paradigm na kinreate nyo, para mag-stand out ka on social media. It is your job to create your own paradigm. Medyo malalim to, pero hindi ko explain masyado na sobrang haba. To keep it short, build your own paradigm, believe on it, paniwalaan mo yun, and ipakita mo sa buong. Bro, meron akong na-curious doon. Kasi sabi mo, yung nakikita nyo sa social media is hindi sila yan. Paano ko naman papalabasin yung parang authenticity ng tao? O kunyari, kung gusto mag-start ng personal brand ko, hindi ba meron ding aspect na parang authentic ka kaya ka nagugustuhan ng mga tao? Paano naman papalabasin nyo? Well, authenticity, kung saan lumalabas in the process eh.
Pero may mga tao namang nag-viral din kasi authentic lang sila. Di ba? May mga nakikita Totoo ka. lang sila. Pero di naman pag sinabing authenticity, hindi nag-iiba yung personality. Kasi pwede ka naman maging authentic, pero iba pa rin talaga yung personality mo pag nasa camera. Di ba? Iba ka magsalita, iba ka magpakipag-usap, iba ka magpaliwanag, pero you're still being authentic. I think ganun yun eh. Like Josh, when he is being authentic, kapag authentic siya sa harap ng camera, hindi pa rin yung normal niya eh. Pero authentic siya. Pero big personality ka. Hindi mo siya kailangan palabasin eh. Automatic siya. But there's still a character in it. I think ang pinakamagandang example lang din dito is yung paano makaharap in front of your girlfriend's parents versus sa tropa mo. Exactly. Di ba? Pareho naman siya authentic, pero ibang setting siya eh. Yes. So I guess, in a way, parang ang sinasabi mo, kapag on-cam, meron ka talagang version na pinapakita mo on-cam. Alam mo namang hindi mag-work kapag black lang yung boses ko. Alam mo yun? Parang meron siyang sariling version mo lang. Pero ikaw pa din yan. Authentic ka pa din dyan sa realm mo na yan. Kapag kausap mo yung lola mo, di ba iba yun sa pakikipag-usap mo sa mama? Pares lang naman sila nakakatanda. Pero bakit iba yung way sa lola, iba yung way sa papa? Bakit iba yung way sa tropa? Bakit iba yung way sa sanggol? Bakit iba yung way sa bata? Bakit kailangan iba-iba? It doesn't mean ba hindi ka authentic kasi iba-iba yung way na pakikipag-usap. You're still authentic eh. Pero bakit ba natin iiba yung way natin every time na may camera? Kasi kada nagsasalita tayo, ang nasa isip natin psychologically, yung taong nanonood sa atin. Doon tayo nagbe-base ng personality. Kung business owner ang makikinig dito, medyo ibahin ko yung tone ko eh. May languages for about business, about ganito. Kung freelancer makikinig dito, iibahin ko eh. Pero kung mga tambay lang makikinig dito, iibahin ko din eh. Iniiba mo siya based on your mind setting sa sarili mo kung sino yung nakikinig. Isa din yun sa mahalagang factor kapag mamanage ka ng tao. Mag-set ka ng tao sa ungkap nila. Oh, ito yung papatamaan ng tao. Ito yung nakikinig. Ito yung edad. Specific lahat. Para pag nagsalita siya, curated papunta doon. Kasi isipin mo kung gusto mo rin tokin yung mga kabataan, pero ang iniisip mo, pinapakinggan ka ng mga matatandang sobrang yaman na negosyante, mahihiya ka mang real talk eh. Yeah. Mahihiya ka mang bash eh. Pero kung iisipin mo na ang pinapatamaan ko lang naman at ang target ko lang naman yung mga kabataan, hindi ka matatakot magsalita. Napapalabas mo yung confidence. Masasabi ka bang parang ano bang ratio dapat na nagbabalanse niya ng from the supporters to bashers? Parang natin perfect team lang na naglo-viral ka pa din, pero hindi ka fully nababash na sobrang cancel ka na. Parang gano'n. Ang sweet spot is 60-40. 60% basher, 40% supporter. Bakit okay lang mabash? Okay. Eto hindi okay mabash kung yung ginawa mo, walang hiya. Ang dami natin napanood sa social media, sobrang walang hiya ng ginawa nila. Talagang there's no way out. Kahit ano gawin mo, there's no way out. Huwag ka lang gagawa ng ganun. Kasi pag nabash ka sa isang bagay na there's no way out, GG ka na talaga eh. Like money laundering, yung sa ghost projects, na sa ginagawa ng mga government, sa tingin mo ba, gawin mo yan, may way out ka pa? Kailangan kapag nag-upload ka ng video, dapat alam mo sa sarili mo na may mga taong makakaintindi, alam mo din sa sarili mo may mga taong hindi makakaintindi. At dapat ganun. Hindi dapat lahat maiintindihan nila. Hindi dapat lahat mamahalin ka. Dapat may masasaktan din. Kasi kung walang masasaktan, walang magki-keyboard warrior eh. Kung walang magki-keyboard warrior, hindi kakalat yung video. Paano ba nag-work algorithm? The more na may nagko-comment, the more na may nag-share, the more na may naglalike, kahit angry pa yan, kahit pa yan, doon kumakalat yung video eh. At ito papansin mo sino lang ba yung mga tao nag-share? Sino lang ba yung mas madalas mag-comment? Yung basher o supporter? Ikaw! Supporter ka ng mga tao. Kung sino mga pinapanood mo at idol na idol mo, nagko-comment ka ba? Hindi, like ko lang, no? Hindi ka magko-comment. Totoo magko-comment dito idol mo. Nakakahiya na mag-comment parang wala na puwente. Pero tignan mo yung mga nagko-comment. Bakit sa panahon ngayon, pag nagbasa ka ng comment, puro bash na eh. Kung hindi yan puro bata, kung hindi love team yung pinapanood, kasi pag love team, marami din nagko-comment eh. Pag memes, marami din nagko-comment eh. Pero pag seryoso, tapos napanood ng taong seryoso, hindi magko-comment yan. Ang magko-comment lang dyan, basher. So, ibig sabihin, if your brand is professional, if you are in a business, wala ka lang ibang way kung hindi sa bukod sa magbayad ka na ads, wala ka lang ibang way para tumaas ng engagement kung hindi ni bash. At yun yung dahilan bakit kailangan 60% yung basher mo sa simula. Para humanap ka muna. Kasi wala ka nakakakilala sa iyo eh. Isa sa mga na-mention sa akin ni Che Chester, actually hindi to behind the scenes, na-mention niya din to sa mga videos niya, is
Yeah, tignan mo ngayon. Dapat nga, hindi ko na inaway yung mga bashers ko eh. Tignan mo ngayon, parang lahat sila converted na. Well, bumaba na si number of bashers. Yeah. Oo. Kasi ngayon, parang naiintindihan ko ito. Vulgar siya, kaya magsalita. Real talk siya magsalita. Ngayon, parang bumaba na yung mga bashers na. Pero bumaba din naman yung engagement. So, would you say at some point na parang negative din ang parang too much love na din? Okay ang too much love. If you are a micro-personal brand, that's one. At okay ang too much love kung may ibebenta ka. Clean record. Yeah. Well, okay lang naman yung nagbibigay ka ng finance, wala kang pinibenta. That's good. Walang masama dun. Pero, if you are a business owner ka lang, for example, tapos too much love lahat, i-make sure mo na there's something na may pwede kang ibenta. Pag sinabi kong ibenta, hindi yan yung parang magbenta ka ng course, hindi ganun hindi man loko ng tao. Like, magbenta ka ng maayos na produkto. That's it. Diba? Kasi mahal ka na ng tao eh. May credibility ka na. O ngayon, mag-offer ka sa market ng something na product na proud ka. Na kung hindi snack, kung hindi training yan na makakatulong talaga sa kanila, i-offer mo lahat yun. Kasi kung sure ka naman, confident ka naman sa product mo, ba't ka natatakot magbenta? Okay ang too much love kung OG ka na. Doon nagbabago naman yung dynamic. Sobrang gulo ng internet. Meron. Sobrang gulo, sobrang daming strategy, sobrang daming dynamics na dapat kabisado mo para yung taong hahawakan mo or yung sarili mo, alam mo paano panakasin. Sobrang gulo di ba? Pinag-usapan natin kanina, hindi okay ang too much love kasi mababa na engagement mo Pero okay din yan kung OG ka na. Kung katulad ka na ni Kobe Bryant, kung katulad ka na nila Tony Robbins, di ba? Kung ganun level ka na, hindi mo na kailangan mabash pare. Yung video mo, auto-save yan. Kaya hindi lahat tayo sumikat agad Because it's hard to set up Mahirap mag-set up Mahirap din laruin Sa specific time, may kailangan baguhin, hindi mo alam kung ano Bro, speaking of viral videos, pwede mo ba kami sabihin natin yung mga audience, what's something na most people don't see about the process? Yung process ng paggawa ng isang viral videos. Well, unang-una, ang pinakamahirap na part is yung preparation. Kasi for you to become viral, maraming maraming factor yan Unang-una, pinakamahalaga is yung context ng video. Siyempre, doon pa lang sa context, ang dami mo nang kailangan gawin Paano mo mapapalabas with a person yung best possible context na pwede niyang sabihin? That's one job Yung pa lang na trabaho na yun Pangalawa, is syempre yung editing part. Kailangan kabisado mo ano yung most likely video na viral or kung anong klaseng video yan, may iba't ibang klase ng video. Meron tayong talking heads video, meron tayong mga POV video, may vlog, merong daily vlog, day in the life, meron ding mga highlights, meron ding mga lifestyle. So, kung ano man yung video gagawin mo, kung anong kind of style na video gagawin, dapat alam mo yung style na yan. Alam mo yung editing style na gagamitin mo dyan para mag-viral. Kasi may general naman na pwedeng sundan Like, pag nag-scroll ka sa TikTok, ano itsura ng mga talking heads, yung mga nagsasalita na may text. Ano itsura ng mga lifestyle video, anong music ginagamit nila. Same with the talking heads video, anong music ginagamit nila. So, merong standard yan sa social media. Kapag naiba ka doon, it's either hindi ka panoorin or ikaw yung sunding ba. So, I make sure palagi, ginagawa ko is nag-i-stay ako doon sa sure akong papanoorin. Nag-i-stay ako doon sa standard. So, isang factor din yun. So, firstly, the context. Pangalawa, yung style ng video. Pangatlo, syempre, is yung buong strategy. Kasi kailangan may exclude. Kailangan madugtungan yung kwento. Kung ano man yung gagawin yung pagpa-viral na yan. In basic term is, tignan mo yung mga viral video sa internet. Tapos, gayahin mo yung method. Make sure mo yung context ng video mo maayos. And then, you do it. Ang pinaka-napupulot ko dito bro is yung relevance ng gagawin mo. Yes. Ayun Dapat relevant pa din. Kasi iba nai-stuck na sila sa dati. So, dapat relevant. Pero bro, speaking of, paano naman kung meron ka bang mga time kung saan hindi kayo nagkakasundo nung hina-handle ng personal brands creatively? And if there comes a time, paano mo naman siya hina-handle? If my client is not listening, I leave. That's my number one rule. Kung hindi ka makikinig, kasi ano pa sense ko? Kaya nga kita hinawakan at the very beginning, at the first place, kasi kailangan mo ako. Kaya mo nga ako kinuha as someone na magmamanage ng brand mo kasi kailangan ko. So kung hindi ka pala makikinig, huwag na lang natin ito ituloy. Because ayoko sayangin yung oras ko, ayoko mong sayangin yung oras ko. Pagdating naman sa conflicts, like syempre minsan magtatalo talaga kayo Ganito gawin natin, hindi nga gagana yan Hindi pre, gagana yan. Sabi ni Josh,
Sobrang dami na naming beses nagkalo sa idea. Pero never kami nag-away. Wala pa kaming history ni Josh in our 3 years. Never kaming nagkaroon ng time na magka-away kami. And you wanna know why? Kasi marunong kami parehas makinig. Magaling siya makinig, magaling din ako makinig. Kapag nagde-debate kami sa isang idea, parehas namin nare-realize agad in that moment kung ano ba talaga ang better. Kapag nagde-debate kami sa isang idea, hindi namin pinagtatalunan kasi gusto ko ako masunod. Gusto niya siya masunod. Hindi ganun yung pagtatalo namin. Kapag meron kaming idea na dinedebate kung ano mas better, parehas kami nang iniisip na ano ba talaga mas gagana. So after namin magtalo, atras kami unti. Biglang, nga, no, perspective na to. Sige, na pala gawin natin. Tapos haluan namin, tapos dagdag na lang natin to, tapos gawin na lang natin to. Kaya never kami nag-away. Kasi parehas kami, alam namin makinig sa isa't isa. Alam niya pag ako yung tama, alam ko pag siya yung tama. Kaya nag-work yung dynamics namin. Pero, kapag yung client hindi nakikinig or yung tao hindi nakikinig, inaalisan ko. Kaya ako iniwan si Chester. Bago nung mag-compromise. Hindi dahil ayoko sa kanya as a person. Hindi dahil galit ako sa kanya. Hindi, sobrang brother kami nun. Pero dahil, alam mo sa sarili ko na mag-i-spend kami ng sobrang daming time. Tapos baka makasira lang yung brotherhood namin. Mag-away lang kami. Dahil sa gusto kong patunayan. Gusto niyang patunayan. Sabi ko, hindi ito mag-work ng ganito. Ang tao kasi, kapag sumisikat, may shift na nangyayari dyan. Ayoko lang ikwento ng mahaba, pero isa rin yun sa reason bakit up until now, may mga nagtatanong sa akin, kung kaya mo pala magpasikat ng tao, ba't di mo pasikatin sa sarili mo? Diba? Tama naman eh. Tama. And, ang dahilan ko, simple lang. Una, hindi ko pa gusto. It's my decision. Pangalawa, alam ko kasi yung pros, alam ko yung ganda ng pagiging sikat. Pero alam ko din yung cons. In the current life right now, hindi pa ako willing pagdaanan yung cons. Kasi the moment you step into that, hindi mo na pwedeng bawiin. Building a personal brand, hindi yan parang ticket na two-way. Na kapag lipat mo doon, babalik ka no. Pag one-way ticket lang yan, kapag ginawa mo yan at sumikat ka na, that's it. You better make sure na kapag ginawa mo yan, itutundo mo talaga. Kasi kapag ginawa mo yan at sumikat ka ng onte, tapos nag-flop ka agad, mabubulat ka agad ng mabilis. At mahirap ulitin din. Pag sumikat ka na dati, tatandaan niya to at lumaus ka na, mahirap nang ibalik. Comeback. Walang ganun. Sobrang hirap na nun. Not unless sobrang lala. Na talagang mawibig ng lahat. Pero di naman lagi may ganun. The lesson is, bago mo simulan yan, i-make sure mo na sobrang well-prepared ka at itotodo mo talaga. At ako, currently, I'm still preparing para dun sa time. Bro, eto kunyari, meron kang mga hinahandle na mga personal brands, tapos lumalaki na sila. Paano ko naman nilalabanan yung imposter syndrome? Siyempre, lalo na lumalaki na sila, sumisikat na sila, maybe nagkakaroon na yan, yung minimension mo, nagkakaroon na sila ng ego, maybe yung effect sa kanila ng pain. Nagkakaroon ka ba minsan ng imposter syndrome na yun, or paano mo siya nilalabanan? Nung time na medyo nagbabago sila, kasi pag sumikat talaga nagbabago eh. You have to accept that fact. Pero, alam mo nung una, nung nagbago sila, yung way of treatment nila, bago, yung parang iba na rin tingin nila sa'yo, medyo bumaba na konti. Noong una, hindi ko siya, naiinis ako eh. Kasi takot to, ba't nagbabago to ng ganito? Ikaw yung kasama niya noong una, ikaw yung nagpasikat sa kanya, medyo nag-iiba, medyo iba yung treatment niya sa'yo. And I have experienced it with every client. Dumating sa point na na-realize ko, na ganun pala talaga. At kailangan mong tanggapin yung fact na totoo naman kasing nagbabago sila. Not for the worse, but for the better. Kung yung client mo or kung yung taong yan, medyo nag-iiba na yung treatment sa'yo, medyo maangas na sa'yo, isa lang naman kailangan mong gawin. Hindi naman sila ang mag-a-adjust eh. Kasi yung buhay nila nag-i-improve. So ikaw, kailangan mo lang din yung sarili mo i-improve. Kasi ginagawa ng iba, nag-i-stay sila kung nasan sila. Tapos yung taong kasama nila, nag-i-improve, na sumikat na. Siyempre, mag-iiba talaga yan. Umaangat yan eh. Anong gusto mo? Mag-stay pa din siya. Diba? So, given na magbabago yan. So, kailangan gawin sa sarili mo, pag-uwi mo din. Kung siya nag-improve, as a someone na nagmamanage sa kanya, hindi pwedeng hindi ka din mag-i-improve. Kailangan hindi mag-improve. Kasi akala ng iba, ganun yun eh, na parang, sige, napasikat na kita, habang buhay, ano treatment sa akin yun. Hindi. Trabaho niya din kasi na iangat ka eh. Kaya kung may mali sa'yo, at sinabi niya yun, feeling mo, pinapagalitan kayo, or binabash kayo, or parang yumayabang na siya, no. Gusto niya lang din na mag-improve ka kasi, nag-improve na yung kanya.
It's like parang hinahandle ka lang rin niya pero hindi sa social media. Hinandle mo siya sa social media para magbago buhay niya. So, i-allow mo din siya na kapag nag-feedback siya sa'yo, parang magbago yung buhay mo kasi ang laki ng nabago mo sa buhay niya. I-allow mo din siya na true ang atin. So, that's how we handle. Bro, I think, masasabi ko din na para din siyang amplifier. Tarantado na talaga yung client mo na yan. Tapos lumikat pa siya, mas super tarantado ka yan. At kung mabait na talaga yan, lalo na sumikat pa yan, mas magiging mabait pa siya. Yes, tama. It amplifies who you are. Kaya nga sobrang importante na before you start it, i-make sure mo muna yung who you are is ready na. Hindi mo rin kasi malalaman kung ready ka na talaga. Willing ka na ma-perceive ng tao na simulan mo na yun. Or kung nagne-negosyo ka, simulan mo na yun. Or kung medyo may resulta yung negosyo, simulan mo na yun. Hindi ka pa willing magsimula. Ang advice ko, kahit hindi mo i-post, mag-video ka. Kahit hindi mo yung i-upload sa YouTube, sa Facebook, kung saan na, mag-video ka, ipunin. Better na i-upload mo naka-private kung hindi ka willing pakita eh. Para pag willing ka na mag-content at medyo sumisikat ka na, i-public mo lahat. Ngayon, meron yung tao makakalakan. At ito pala ito galing. Yun yung isa sa mga bagay na pinagsisihan namin ni Josh eh. Lalo na nag-start pa lang siya, kulang yung clips niya eh. Kita sana lahat eh. Mas singaw sana kung ano talaga pinagdaanan eh. Kaso wala eh. Nung time na nagsisimula ka, wala namang iba nasa isip. Hindi yung negosyo na lang eh. Hindi pa naman may isip na video ko. Kasi hindi pa naman uso eh. So yung mga tao ngayon na magsisimula pa lang, you guys have the advantage. Kasi kayo, makakapag-prepare kayo ng mas maganda. Diba? If you're familiar with Iman Gaji, ang dami niyang clips yung nagsisimula pa lang siya. Simula. Kaya nung sumikat siya, sobrang ganda ng impact. Sobrang laki ng impact. Because people saw how he started. So kung ikaw ngayon magsisimula ka pa lang, hindi ka nga talo eh. Swerte ka nga eh. Kasi kung napapanood mo tong video na to, you now have the idea kung paano mo sisimulan. Mag-video ka na mag-video. Di na mahalaga kung i-upload mo yung hindi. Mas maganda pag pangit ka. Diba yun yung issue ng iba? Ikaw nga pasimula kasi yung mukha, mas maganda pag pangit ka kasi pag pumuki ka ng sagad at yumaman ka, panis lahat. Diba? Panis lahat. Mas malaking impact na comparison. Bro, punta tayo sa mga business side. Marketing perspective, para to sa mga nagsisimula magnegosyo, currently nagnenegosyo. Pero this specific question, para sa mga nagsisimula magnegosyo, do you think in the beginning, dapat mas practical ba na mag-focus yung business sa organic growth or yung parang pag-post sa social media organically or paid ads ka agad? If we're talking about talagang kaka-start lang ng business with no experience, talagang nag-start ako kasi na-inspire ako, gusto ko na rin kumita ng pera. Kung yun yung current standpoint niya, as in no experience at all, my suggestion is mag-organic ka. You don't want to waste your money spending on ads na hindi ka pa nga sure kung yung video mo, na yung graphic mo, na yung copy mo na ilalagay dyan sa ads na yan is effective. Kasi sayang yung pera eh. Wala ka pa experience eh. You're just starting out. You don't know what's effective. You don't know what's not effective. So, kailangan, hanapin mo muna ano yung effective. And the best way to do that is do it organically. Kasi kapag nagawa mo yan organically, nakita mo kung ano yung effective, may pumutok dyan, yun ngayon yung i-ads. Yun yung wiser way. Pero, kung pag-uusapan naman natin is yung mga taong may experience na, pero nag-start lang ng negosyo or bagong negosyo. Tapos alam na nila paano mag-create ng branding, alam na nila paano mag-logo, alam na nila paano mag-create ng copy for their ads, ng video. Mag-ads ka na agad, doon ka na magsayang ng panahon sa organic. Diba? So yun yung dynamics niya. If you're really starting out, do it organically. Aralin mo muna lahat. Mag-spend ka muna ng time para maintindihan mo yung algorithm, para maintindihan mo ano yung gumagana. Pero if you already had the experience, I would say, i-ads mo na agad. Sobrang tama nung sinabi mo kasi I was doing dropshipping e-commerce before. And ang idea kasi palagi kapag to validate the product is i-run mo na kagad ng ads. So parang i-test mo na kagad kung may bibili ba niyan at the first place. Pero now na-realize ko yung sinabi mo sa organic side, o nga naman, like, okay, kung i-test mo man sa ads, ano yung i-ads mo? Wala ka pang alam dyan kung alin yung mag-work or not. So parang you're saying na, well, so validation muna dito, organic, gawa ka muna ng videos, and then tingnan mo kung alin dyan yung mag-work. And then, saka mo i-amplify yan. Kasi, ang paid ads lang naman is amplifying your reach eh. Yes. Kasi, bayad yung parang audience na makakakita niyan. So parang, right now, ang sinasabi mo, test it out, pick the one that will work, and then, saka mo siya dalhin sa paid ads. Yes. Kasi hindi naman porket nakita yan ng tao. Kahit gano'n ako galing mag-targeting pare. Kahit sobrang galing mo mag-targeting,
Kahit yung nasa pool talaga ng ads mo, 100% accuracy na yung target audience mo, yung target market mo, yun lang yung tinamaan. Kahit ganun ka-accurate yung ads mo, kung yung mismong graphic or yung mismong ad copy is sablay, hindi naman bibili eh. Sana. So, you test muna kung yung ad copy mo ba is kayang magbenta. Nakakabenta ba, nakaka-convert pa. And then, dun ka mag-ads. On your interview with RDR, na-mention mo na paiba-iba yung algorithm sa social media. At this moment ba, what's one underrated marketing strategy na effective pa rin ngayon, pero hindi masyadong ginagamit ng mga tao? Secret yan ah. Ganang meta ngayon, pare. May few, pero sige, share ako ng isa. Before, ang effective is bibidyohan ka. Ito, secret lang. Ito, swerte lang ng mga manonood nito. Well, onti lang naman manonood nito, kaya swerte kayo. Ang effective na ngayon, selfie. Selfie video na. Lalo na kung may brand ka na. Isipin mo dati, pagandahan ng setup. Pero pansinin mo ngayon, selfie na lang nila. Even nga ads eh. Mas effective na ngayon selfie compare sa naka-setup ka pa. Bakit? People, sa sobrang tagal na panahon na nagsisetup, pagandahan ng setup, yung psychology ng tao ngayon, kapag nakakita sa magandang setup, iniisip na agad nila bibenta. So, bahala na. Kada nasasanay yung tao sa isang specific style, nagkakaroon din niya ng belief on that Saturation. diba? Nagkakaroon na rin ng anchor yung style na yun. Ay, natin setup. Tapos may text pa. Kulay yellow pa yung text. Ibentahan ako nila. Next. Diba kasi, sa sobrang dinami-daming video na nakita nilang ganun, inisip nila, pati sa'yo ganun na. Ngayon, since yun nga, sobrang saturated na nun, pag nag-selfie video ka ngayon, unique na. It's more on mas connecting, mas authentic. Authentic yung dating. Authentic yung dating, kahit yung character ka pa rin. Yun yung isa na pwede ko i-share ngayon na bagong meta. Na onti pa lang ang gumagawa. Oo nga bro, na-realize ko. Look at Already. Ano na yung ganyan eh. Ganyan siya ngayon eh. Diba? Halos lahat sila ganyan. Sobrang gems yun ha. Gems yun, dream up yun na yun. Pero bro, ito. Another thing. Marami nagbabiral. Pero wala naman silang kinikita or nagkaka-problem sila sa conversion. Ano sa tingin mo yung common problems dun sa mga ganong scenario? Sobrang dami mong views, pero walang conversion. Bali ka ng target. Mali yung video mo. For example, ang target mo, magbebenta ka ng digital products na lang, for example, course. Kasi yung content mo, nakakatawa. Malupit yung style. Yeah. Tingin mo ba may bibili dun? Yes, tataas ang engagement dun because it's funny. Pero in terms of conversion part, hindi bibili yung tao. Kasi hindi naman related yung ginawa mong content dun sa ibibenta mo eh. So, kailangan related. Kasi ganito lang naman yung concept eh. Kung yung video mo is related sa ibibenta mo, sure ako bibili tao eh. Convert. Posible hindi. At tanga mo na nun kung hindi pa magko-convert yun. Like, mali na talaga. After mo mag-shoot ng video, aatas ka. Pag ako ba nanood nito sa perspective ng target audience ko, bibili ba ako? Doon pa lang, ang dali namang i-assess eh. Kaso tamad lang tayo eh. Ba't ka ba nag-content? May goal ka. Para saan ba yan? Is it for engagement? Is it for conversion? Or is it for credibility? Kami, bago kami mag-content, I make sure may objective. Pang-convert ba yan? Pang-build ba yan ng credibility? Pang-parami ba yan ng audience? Pang-widen ba yan ng engagement? Yeah. Awareness lang ba yan? So, may nakaset para pagka set namin okay for awareness to. Kung kailangan ko ng engagement, kailangan maraming tao mata. Ano kailangan kong gawin? Kailangan kumalat yung video. Paano makalat yung video? It's either i-ads ko or mabash ako. Yun na naman yung option. So, hindi ko naman pwede ito i-ads. Bakit? Personal brand lang naman to, ba't i-ads ko? Yeah. So, gagawin ko, kailangan ko mabash. Ano yung pwede kong gawin na kapag binash ako, may magmamahal pa rin sa akin? So, ano yun? You reverse engineer. Bago mo pa lang gawin, parang sayang effort. Pero ginagawa ng iba, buga lang sila ng buga. Tapos sasabihin nila, ang tagal ko na nagko-content, di ako sumisikat, sir. Bobo ka eh. Hindi ka nag-iisip eh. In-analyze mo ba? Di ba like yung content mo? Kasi minsan may mga ganun tao pagkanood ko. Hindi ka sumisikat? Pati nga ng content mo. Pagkapakita na ng content mo. Sir, hindi ka talaga sisikat. Bakit, sir? Sino pa talaga kinakausap mo? Para sa last video mo, ang tinatarget mo, estudyante, next video mo, iba naman. Iba. Ano ba pinopoint mo? Wala kang paradigm. Wala kang pinapaniwalaan. Ang ginagawa mo lang, nag-a-advise ka ng general advice na alam naman na ng lahat yan. Lagi mong gagawin, before you upload that video or before mo palang i-create yung video niya, atras ka muna, reverse engineering muna. Ano ang goal? Paano magagawa yung goal? Anong kailangan gawin para sa goal? Know your objective. Yes. And hindi naman porket in reverse engineering, guaranteed sisikat yan. No. Pero may direction ka. Nako, conversion yan,
Ang goal mo, syempre, yung video about conversion, about the product that you're going to sell. Para hindi man yan mag-viral, may bibili at may bibili kasi nagbenta kayo. Pwede bang may bumili na hindi ka nagbenta? Pero yung posible na sobrang daming manonood, walang isang bibili kung magbebenta ka. Ang follow-up question ko nga dyan, sabihin mo ba minsan din, nai-stock na din yung mga creators or yung mga personal brands kasi chini-chase na lang nila yung views. Kahit na wala nang nag-go-convert, alam nilang wala nang nag-go-convert, pero sarap may viral. Dinitignan ako ng mga tao, may attention ako eh. Parang minsan ba, chini-chase na lang nila yung views? Ang hindi napapansin ng mga content creators, especially yung mga sumikat, ang views parang nicotine yan eh. Kaso mas malala. Nakita ko lahat ng client ko, lahat walang nakalagpas. Na kapag yung views bumababa na ni YouTube, kinakapahan. Pero isipin mo mabuti nung bago sila mag-content, wala namang views. Wala namang views sa buhay nila eh. Pero yung dumating sa time na ang dami nilang views, biglang bumababa, nakapahan. Actually, isa yan sa mga bagay na hindi pa ako willing pagdaanan. Kaya, hindi ko muna ginagawa. Kasi alam mo, ma-addict ako eh. At pag na-addict ako, gagawin ko lahat para sa views. Pansinin mo yung mga taong sumikat before, especially on TikTok, napansin mo ba yung mga bagay na pinanggagawa nila sobrang wild para lang bumalik yung views nila? Yeah. Para lang bumalik yung views nila, yung thirst trap level nila, max level. Yeah. Lahat ginawa nila para lang bumangat yung views nila. So, anong nangyayari, pre? Alam mo kung ano? Yung social media kumokontrol ng buhay nila. Nagiging rat race nila. Nagiging rat race nila. Nagiging slaves sila ng social media because they will do anything for it na hindi sila aware. Naakala nila content creator sila. Pero ang totoo, kinokontrol na ng social media yung buhay nila. Bakit? Kasi kung ano yung sikat ngayon sa social media at hindi mo yan gagawin, hindi mo susundin yung sikat, hindi ka naman sisikat eh. Kung ano yung sikat sa social media na nakikita nila, gagawin nila yun. I-improve nila yun. Diba? Ang thirst trap yan, mas sasarapan nila yung thirst trap nila para mapanood ng mas marami. At ang nangyayari is, wala na, nakontrol na lang sila ng trend. Kasi hindi nila mapapansin na yung nakikita sa kanila ng tao, hindi na talaga sila. Sobrang totoo niyan. Yun yung masamang hindi nila napapansin. Kaya pansin mo, daming kupal sa social media. Dami walang kwenta sa social media. Hindi sila aware, yung ginagawa nila, wala ng purpose. Eto bro, sa social media, popular yung term na parang 15 minutes of fame. So parang, ang tanong ko dito, paano mo naman malalaman kung viral ka lang versus valuable ka talaga? It depends on what you put out. Meron kasing nagva-viral na... Chicks lang sila. Exact. Nagka-thirst trap. Yeah. Diba? Well, baka valuable naman sila. Kasi ibang lalaki, nag-benefit, tumatak. Kung yung content mo is more on thirst trap, more on pang-bash lang ng tao, manghatak lang pababa, hindi ka valuable, sikat ka lang. Pero yung mga tao na mag-valuable, yan yung mga taong pag namit mo, ramdam mo yung energy. Sa tagal mo sa industry, halos lahat ng sikat, namit ko na in person. Tapos may mga namit ako in person na sobrang sikat 5 million followers, 7 million followers. Sobrang walang dating. Real talk bro, wala ka pakialam sa kanila eh. Kasi alam mo, wala nang content nila eh. Sumasayaw lang naman sila eh. Dami ko na namit na ganun. Lalaking nagko-content pa talaga sa TikTok, na puro memes lang. Babaeng sumasayaw lang sa TikTok, 5 million followers, 7 million followers, 10 million followers. Wala namang pwede. Pero papansin mo, may mga negosyante, 1.2 million followers lang, 700,000 followers lang. Pag na-meet mo sa personal, Sobrang. Yeah. Kasi yung value nila, yung kind of content na pinuproduce nila, hindi basta-basta. May effort, may value, may nakukuha ka eh. Nakakapagbabago ng buhay eh. Yun eh. Gusto mo malaman kung isang valuable na tao, nakakapagpabago ka ba ng buhay? May mga tao bang nagbe-benefit din sa content mo. Ito din yung masasabi ko bro, yung difference ng may audience ka lang, pero wala kang fan. Yes. Wala kang mga fans, wala kang mga supporters. Pwede kasing nakakatawa ka lang, nakaka-entertain ka lang. Well, okay din naman sila kasi alam mo yun, they are putting smiles on other people. Pinapasaya nila yung mga tao eh. Pero in terms of value talaga, like bigat mo, pag nakita ka in person. Yun lang yung bagay na wala sila masyado. Kasi ang tingin sa kanila, joker. Ang ina-expect sa kanila, katatawanan. Magpapatawa to. Lap trip ako dito. Yeah. Pero hindi ka nila nakikita as someone as high value na pag nakita mo, re-respeto talaga. Bro, I think isa din magandang point dito yung parang hindi naman yan minsan about sa dami ng followers mo, but yung quality ng mga nagpa-follow sa'yo. Yes. Right? Kasi ang dami namang followers ng dadamp account na. Dami account lang. Eto bro, para sa mga young boys natin, young kings na gustong magsimula ng personal brand pero wala pa silang following, what's the first thing na kailangan nilang gawin para mapagsimula na yun?
build yourself. Yun muna. Mag-create ka muna ng resulta. Patunayan mo muna kung ano yung kaya mo gawin. You develop a skill that you're really good at to the point na pasok ka sa top 10 sa Pilipinas. Dapat ganun. Ganung level sa skill na yun. Ganun katagal sa skill na yun. And then you produce results. After mo mag-produce ng results, tsaka ka palang mag-i-inspire. Doon ka palang mag-build the personal brand. Doon mo papakita sa mga tao how you do it. Kasi ano papakita mo kung wala ka pa nagagawa? Yeah. Yun yung nagiging bottleneck or problema ng ibang tao eh. Like, yes, you're doing something towards your personal brand. Tinatry mo yung best mo. Nag-aaral ka, nag-video ka, nagko-content ka. Pero, pag pinanood yung content mo, hindi ka naman susundan ng tao. Bakit? Kasi wala ka naman napatunayan eh. And whether you like it or not, papakinggan ka lang kung may napatunayan ka na. Ako, in my case, para lang may mapatunayan ako, I worked for free for 2 years. 2 years ako nagtrabaho ng libre just to get my first result na mapapatunayan ko na pag lumapit ako sa tao, ito na yung nagawa. In that 2 years span, may nagawa ako resulta. Hindi pa ako sure nun kung talaga bang kaya ko kasi baka Repeat tsamba ako. lang. Yeah. Sabi ko, baka tsamba lang. Ginawa ko ulit. Doon ako lumapit kay Jay Chester. Sabi ko, bro, handle ka namin, pasikatin ka namin, trip top. Ikaw pa naman tayo. Sundo ko, after ko siyang hawakan, and that's for free. Walang bayad yun. Bakit? Gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya ko. So after kong gawin yun, sumikat siya, na-meet si Josh, hindi pa rin ako nagbabayad. Kasi gusto kong patunayan muna na may resulta ko na kaya ko eh. Yung ginawa ko kay Josh, nagawa ko ulit. Yun yung time na sabi ko, shit, ito nga, kaya ko nga. Alam ko yung pattern, alam ko yung dapat gawin, naiintindihan. Doon lang ako nagkaroon, hindi ako nag-market eh. Na-interview lang ako ni RDR. Nung na-interview ako ni RDR, hindi ko kailangan masyado magbenta. Bakit? Yung resulta na magbebenta para sa akin. Yeah. Yung resulta na sisigaw para sa akin. Kasi sigaw naman yung resulta ko eh. Ano ba napatunayan ko? Visit mo na lang mga tao. Yun na yun eh. Wala na akong kailangan patunayan. First thing that you need to do is build yourself. Pag-develop ka ng skill na sobrang galing mo. Tapos, magbigay ka muna ng value. Kasi wala namang magbabayad sa iyo ng malaki kung wala ka pang resulta. Meaning, you have to do it regardless. Kasi hindi ka magkakaresulta kung wala kang hahawak tao. Hindi ka magkakaresulta kung wala ka i-manage. Kung nagsisimula ka pa lang, magtrabaho ka sa isang tao na alam mong sobrang laki ng potensyal, ibuhos mo dyan yung effort mo. Kasi kung sobrang laki ng potensyal yan, tapos alam mo sa sarili mo may skill ka, ibuhos mo dyan, puputok yan, magkakaresulta yan. Yeah. Pagka nagkaresulta yan, kaninong credibility? Sa'yo. So yung credibility na yun, kung saan nasisigawin para sa'yo. Bro, isang nakuha ko din dito, galing, iko-quote ko si Alex Hormozi dito. Ang nakakalimutan ka din kasi ng mga tao about sa personal brand is yung part ng personal. Yung parang, hindi ka pa nga buo eh. I guess yung first question kasi na tinatanong ko sa sarili ko yan, bakit ka ba nila papakinggan? Yeah. Right? And another question na gusto kong itanong dyan, you're trying to build a personal brand, pero paano mo naman malalaman yung difference between the trends na dapat mong sabayan versus kailangan mong i-avoid? Well, yung mga dapat mo lang naman i-avoid for me is kung hindi alin sa branding ko. Kasi yung iba, basta trending, sugod na sugod eh. Yeah. You make sure muna, teka lang, branding ko ba yan? Pasok ba yan sa brand ko? Yan ba yung ginagawa ko? Kasi if not, kahit trending yan, you don't want to touch that. Hindi mo kailangan gawin. Pero kung pasok sa niche mo yun, at trending sa niche mo yun, Gawin mo. pwede mong gawin. Pero, eto nga real talk eh, hindi mo naman kailangan gawin lagi for the trending. Kailangan kung ikaw mismo as a brand magaling ka, hindi mo kailangan sumakay sa trend. Kasi may sarili kang trend, may sarili kang paradigm. Gawin ng predict ng market mo. Ikaw yung gumagawa ng Ikaw market. yung gumagawa ng sarili mong market eh. Ikaw yung gumagawa ng sarili mong kwento, storya, dapat sundan ng tao. So yung mga trended na yan, extra na lang yan eh, na panghugot ng views. Pero hindi yan pang-convert. Hindi yan pang-pabuild ng credibility. Ang magiging reason lang for you para mag-stay yung mga tao, para pakinggan ka ng mga tao, para magkaroon ka ng credibility, is yung sariling trend na mapoproduce mo out of yourself. May trending something about you na pinag-uusapan ng mga tao, yun, mag-i-stick talaga sa kanila yung hindi mawawala. Bro, ito. Isa sa mga narinig ko din kay Tate, yung parang attention is the new currency. Yes. Ang tanong ko naman sa iyo dyan, do you think attention today is more powerful than skills? For me, skills pa rin yun eh. Para makapag-create ka ng malaking attention, you need a skill. Kung wala kang skills, hindi ka rin makakuha attention eh. Kasi hindi ka magaling sa ginagawa mo. So wala rin manonood sa'yo because you don't have the credibility to speak. So for you to have the credibility to speak and to share ideas, advices, you need to master that skill first. So mas powerful pa rin ang skills. Mas mahalaga pa rin ang skills. Pero sobrang halaga ng attention.
lalo na in today's world. Better phrasing ng sentence, bro, is master the skill of getting attention. Yes, You can now gather attention. Pero in today's world, do you think necessary ba sa lahat ng tao ngayon magkaroon ng personal brand of some sort? Ang hindi alam ng karamihan, whether you like it or not, you have a personal. Kung may Facebook account ka, kung may IG account ka, kung may TikTok account ka, hindi ka ng content creator, but you have a personal brand. Yung account mo on social media, ang tawag dyan, personal brand. Bakit? Saan ka nagko-communicate lahat ng tao ngayon? Most likely. Saan ka ba mas unang nadjudge ng tao? Diba? Bago mo kaya accept, ini-stop mo muna eh. Bakit? Kasi judgmental tayo eh. At hindi masama yun. Diba? Kasi namimili tayo ng tao na papasukan sa buhay natin eh. At kung hindi mo i-judge yan, sino-sino lang papapasukan mo sa buhay mo, hindi din okay yun. Ibig sabihin, kahit hindi ka pala content creator, kailangan maayos yung Facebook mo. Kailangan maayos ang social media mo. Because it is your personal brand. It's how people will perceive you. Kung anong pinapakita mo dyan. Kung nakikita nila, geng-geng ka dyan, naka-2 jeans ka dyan, ganun ka nila itatrato. Ganong style ka nila itatrato. At ganong mga tao yung ma-attract mo. Because that's your personal brand. Pero kung nakasun ka, medyo classic-classic ka, demure ka, yun din yung ma-attract mong tao. Wala kang ma-attract na geng-geng. Kung geng-geng ka, wala kang ma-attract na demure. And ang advice ko sa mga tao ngayon, kahit hindi ka naman masyado, hindi mo plan sumikat, my advice is, ayusin mo yan. Kasi mahalaga yan. Kahit wala kang plan na sumikat, di mo naman kailangan eh. Di naman lahat ng tao kailangan. Pero kung maayos yung FB account mo, maayos ang IG mo, maayos ang TikTok mo, meaning maayos ang personal brand mo, may advantage ka eh. Kasi diyan ka na judge eh. Gusto mo bang i-judge ka as someone na mababa? O kahit at some point, gusto mo na i-judge ka nila as maayos. Kasi nakita lang nila na ang ayos ng highlights mo. Di ba parang pag ang gulo ng Facebook mo, parang ang gulo mong tao eh. Well, pwede namang hindi maging ganun yung tingin nila sa'yo kung makikilala ka nila ng matagal. Pero first impressions last. So kung di yung unang makikita nila sa'yo, ang gulo ng Facebook mo, ang baboy, hindi maayos yung profile mo, ang tingin na kagad nila sa'yo, lalo na yung mga tao maayos yung profile nila, tingin nila kagad sa'yo eh. Kaayusin mo lang yan. Makita ka lang isang tao to, ayos naman eh. Yung value mo kagad, meron eh. May added value agad sa'yo eh. Based on your post, makikita mo na din kung maayos ka ba kung may ganyan. Kita mo ba kagad yung mga, you would have some sort of idea kung sino taong to based on mga nakikita mong pinapost niya. Yes. Eh, even yun, bro. Masasabi ko nga, makikilala kita. Pakita mo sa akin yung speed mo yun. Makikita ko kung alin yung mga ano mo. Exactly. Diba? For example na lang, tulad ng mga sikat na influencer ngayon, hindi mo alam yung totoong ugali nila eh. Pero ang akala mo na ugali nila is yung nakikita mo sa social media. Because yun talaga i-judge natin eh. Kung ano yung personal brand nila. And meaning na lang pala kung ginajudge mo yung mga sikat based sa mga post nila. Diba si Joshua sabihan nyo mayabang? Kasi nakita nyo yung post mayabang. Pero hindi nyo alam in person, sobrang bait ng tao. Yeah. Diba? Pero bakit tingin nila mayabang? Kasi yun yung nasa personal brand eh. So ibig sabihin, kung kayo pala ganun tumingin sa ibang tao, ang ugali, ng buong personality, at hindi nyo rin ina-assume na sila ganun din tumingin yan. Bakit hindi kayo aware? Bro, on to the closing remarks. What does success look like for you beyond the numbers and the mayrala? For me, what success looks like is helping a lot of people as much as possible. Makatulong sa sobrang daming tao. Kasi when you help people, hindi ka makakalimutan yan. Nakatulong ka sa tao, pwede magbago buhay niya. Para sa akin, ang purpose ko dito sa mundo to is not just for me to get rich, not just for me to become or subikat. Hindi naman eh. Part lang yan ng goal ko. Kailangan kong yumaman para marami akong matulungan. Kailangan kong sumikat para maraming makarinig sa akin. Wala ka naman pwedeng ibang iiwan dito kung hindi yung mga two-step eh. So if you're going to help a lot of people, sila din maging successful din. And kung kaya kong makapag-create ng sobrang daming successful na tao because of what I can explain, because of my ideas, because of my perspective, feeling ko kung makakatulong sa kanila yun, para sa akin yun yung totoong success. This life is not about me lang naman. But it has to be about me. Kasi how can I help other people if I cannot help myself? So I should help myself first so I can help them. So yun yung work on ko ngayon. Pero right after this mission, make sure na maraming tao nakatulungan. Yung purpose mo para sa sarili mo lang. Sobrang liit ng pangarap. It's about helping so many people
the point na nasabihin nila, ito yung tao, ito yung dahilan bakit andito ako sa standing. So, paano kanila mahanap in terms of kung gusto lang makatulong sa personal branding, magpatulong sa personal branding, para na hire, anything you want to promote? Gusto niyo magpa-handle sa about your personal brand personally. First of all, hindi na ako tumatanggap ng clients now. Pero if you are a big business, if you think na bibit ka and may nasimulan ka na, may resources ka, yun na kailangan sabihin kung paano nyo ako kukontakin. Alam nyo na yan. Mahahanap nyo ako, alam ko yan. Kasi mga tao kailangan talaga ako, nahanap nila ako without any marketing. And for those people who want to learn, ano ba talaga magpasikat ng tao? If you're a freelancer, ang goal mo is magpasikat ng kliyente, makapag-produce ng result for them para syempre lumaki ang company mo because you're creating result. Or you are a business owner na gusto mong sumikat yung brand mo para mas makapag-produce ka pa ng sales. Or you are a content creator or influencer na ang goal mo is sumikat ka, makapag-generate ka ng engagement para magkaroon ka ng brand deals para mas makapag-benta ka pa ng product na binibenta mo. Well, if that's your goal, this coming November 28, magkakaroon kami ng event and the event is Build Your Legacy. So, you can check buildyourlegacy.ph. So, doon ituturo ko personally and ni Josh kung ano nga ba yung dapat nyong gawin for you guys to achieve that kind of level of virality or that kind of level of brand. Ano ko magtrabaho behind him at paano siya gumalaw as Libra. Right? So, freelancer ka, syempre, mapakinggan mo kung paano ko binasikat si Josh para mapasikat mo yung client mo. Negosyante ka naman, alam mo na kung ano dapat mong gawin based on Josh. At ituturo ko naman kung ano yung dapat mong hanapin sa isang magiging tao na mag-manage ng brand. So, it's all about the dynamics. So, first time namin itong gagawin, we've been gatekeeping this for 3 years. Wala kaming sinabihan kung paano ito ginagawa. Pero, to tell you honestly, it's actually very simple. Lalo na kapag alam mo kung paano. This first time, di ko alam kung kailan ito mangyayari. This is a limited slots only event. Di namin kailangan ng masyadong madami kung sino lang may gusto. So, this is only for those people who really want it, who are really competitive. Yung gusto talagang makilala, sumikat yung brand for their own sake or for their own benefit. So yun, kung gusto mo yun, you visit buildyourlegacy.ph and magkita-kita tayo sa November 20. Alright, that's it for this episode. Maraming salamat, brother. Thank you, brother. Pleasure speaking to you. Thank you so much. That's it. Peace.